notification bell, like, and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa nanay at sa kanyang tatlong mga anak na nag-trending nga online. Ating talakayin ang sinasabing ugat ng insidente, ang mga opinyon ng ilang mga netizens tungkol sa nangyari, at ating ding pag-uusapan ang ilang batas na pinatutungkulan ang kaso na ito. Kamakailan lamang nang nabulabog ang buong Pilipinas dahil sa paglabas ng nakakagulantang na balita. Sa ina ang nasawi dahil sa isang sunog. Pero kalaunan na pag-alaman na ang nangyaring sunog ay hindi pala umano resulta ng isang aksidente. At ang nakakalungkot, mismong ina pa ng mga biktima ang tumapos sa buhay ng kanyang mga anak. Ang ating kwento ngayon ay request nga ng ating dalawang taga-subaybay. Sila ay sina Hardy Mejia, 5854, Chris Moire Melare. Salamat po sa inyong walang sawang suporta sa aking channel. Sa Bulacan, ang nanay na si Joyce Rodrigo, 28 years old, ay nagmula sa Batangas. Nag-aral si Joy ng DSIT Major in Business Analytics sa STI College Muñoz EDSA. Tapos mag-aral, nagtrabaho si Joy sa Odyssey Store na nagtitinda noon ng mga CD sa isang mall sa Fairview. Ang asawa ni Joyce ay kinilalang si Kimwell Aspero. Si Kimwell ay isang pulis na may ranggo na corporal at siya ay 34 years old. Naka-assign si Kimwell sa Philippine Maritime Police sa Batangas. Ayon sa social media account ni Joyce, taong 2016 pa lamang ay magkarelasyon na si Joyce at Kimwell. September 15, 2021 naman nang ikinasal nga sina Joyce at Kimwell. Nagkaroon ng tatlong anak na lalaki sina Joyce at Kimwell. Ang panganay nilang anak ay kinilalang si Kimwell Zian, 5 years old. Ang pangalawa namang anak nila ay si Kyle, 3 years old. At ang bunsong anak ay kinilalang si Cairo na 1 taong gulang pa lamang. Si Joyce at ang kanyang mga anak ay nakatira sa Barangay San Vicente, Santa Maria, Bulacan. Habang malayo naman ang padre de pamilya ni si Kimwell sa kanyang pamilya. Madalas kasing madistino sa iba't ibang lugar ang lalaki dahil sa kanyang trabaho. Isang full-time mom naman si Joyce at may negosyong bigasan sa kanilang bahay. Hinablog din ni Joyce ang kanyang araw-araw na journey bilang nanay sa kanyang Facebook account at mayroon din siyang YouTube account. Simula nga pagising, paglilinis ng bahay, pagluluto, paglalaba at pag-aalaga sa kanyang mga anak at ang iba pang mga ginagawa sa bahay ay siya ang gumagawa at minsan nga ay sinasama niya ito sa kanyang mga vlog. Ng Facebook account ni Joyce ang mga video at larawan ng kanyang mga anak. Pati din ang mga milestone ng mga bata ay kanyang ipinopost. Punong-puno si Joyce ng pagmamahal sa kanyang mga anak at makikita nga ito sa kanyang mga vlog. October 2024 nang binigyagan ang bunsong anak ni na Joyce at Kimwell na si Cairo. Ang mag-asawa ay membro ng isang Bible Baptist Church. April 11, 2021 nang pinoys ni Joyce ang moving up ceremony kanyang panganay na anak na si Kimwell. Nang araw na iyon, hindi kasama ni Joyce ang mister na si Kimwell at nag-usap lamang sila sa video call. Ipinakita pa nga ni Kimwell na siya ay tila nasa kalagitnaan ng dagat ng mga oras na iyon. Isang mapagmahal at sweet na asawa si Joyce kay Kimwell. Dati pa man ay palagi nang binabati ni Joyce si Kimwell tuwing mansari ng kanilang relasyon. Ilang beses din binati ni Joyce ang kanyang mister ng Happy Father's Day. Sa post nga ni Joyce ng June 2023, tinawag niyang masipag at responsableng haligi ng tahanan ang kanyang pulis na asawa. November 2024 naman nang binati ni Joyce si Kimwell sa kaarawan ng pulis. At December 2024, nang umatin nga si Joyce at ang kanyang mga anak sa isang kasalan. Naging ding bearer pa nga ang panganay na mag-asawa na si Kimwell. Madalas kumain sa labas sina Joyce, Kimwell at kanilang mga anak. Lagi ding namamasyal ang buong pamilya sa iba't ibang mga lugar. Bakas nga sa mga larawan ang saya ng buong pamilya ni na Joyce at Kimwell. Pero walang natakala na sa isang iglap, sabay-sabay na mawawala sa mundo sina Joyce, Kimwell, Kyle at Cairo dahil sa kahindik-hindik na mga pangyayari. May 15, 2025, araw ng Huwebes, isang insidente nga ang nagpagimbal sa Barangay San Vicente. Sa kalagitnaan ng araw, isang sunog ang sumiklab sa loob ng bahay ni na Joyce. Sa kasamaang palad, ang mag-iina na sina Joyce, Kimwell, Kyle at Cairo ay binawian ng buhay.
Kwento ng kapitbahay ng mga biktima, nakita pa niya si Joyce na lumabas ng bahay bago ang insidente. Inilak daw ng babae ang kanilang pinto at pinatay ang linya ng tubig. Pagkatapos, narinig na lamang ng mga kapitbahay na may 2 tao na sumisigaw na may sunog. At dito na nga rumesponde ng tulong ang mga kapitbahay ni na Joyce. Pinilit ng isang lalaki na sirain ang nakakandadong pinto at gate sa bahay ni na Joyce. Ayon naman sa isang kapitbahay, nasabi ng panganay na anak ni Joyce na si Kimwell ang nangyari sa kanila. Ayon sa babaeng kapitbahay, sinabi umano ng bata na binuhusan siya at ang kanyang mga kapatid ng kanilang sariling ina na si Joyce ng gas at nilagyan sila umano ng apoy. Ayon naman sa mga rumesponde, una nilang nakita sa kama ang wala ng buhay na bunsong anak ni Joyce na si Cairo. Natagpuan naman nila sa loob ng banyo ang magkapatid na Kimwell at Kyle. Sinabi pa ng lalaking rumesponde na umiiyak sina Kimwell at Kyle noon. Agad nilang inilabas ng banyo ang mga bata dahil narinig pa niya ang pintig umano ng puso ng mga ito. At huli namang natagpuan sa loob ng bahay si Joyce. Sinabi naman ng isa pang tumulong ng mga kapitbahay na amoy usok, thinner at sunog na kutsyon nang mag-iina nang pasukin nila ang bahay ni na Joyce. Pagdating nga ng mga bumbero, naapula na ng mga kapitbahay ang apoy. Agad na itinakbo sina Kimwell, Kyle at Joyce sa ospital. At ang bunsong anak na si Cairo ay agad na idineklara ng patay. Pagdating naman ni Kyle sa ospital, hindi na kinaya pa ng bata at siya ay agad na binawian ng buhay. Agad namang pinauwi sa trabaho ang tatay ng mga bata na si Kimwell. At bago tuluyang bawian ng buhay ang panganay na si Kimwell, nakausap pa niya ang kanyang tatay at sinabing, "I love you, Daddy." Sa ibang balita, sinabi naman na May 17, 2025, 2 araw matapos ang insidente, tsaka pa lamang binawian ng buhay sina Kimwell at Kyle. Ang nakakagulat nga sa insidenteng ito niring agad na sospek ang nanay ng mga biktima na si Joyce dahil sa insidente. Ayon sa mga balita, sinadya umano ni Joyce ang pagkakasunog sa kanyang sarili at sa 3 niyang mga anak. Sinilaban umano ni Joyce sina Kimwell, Kyle at Cairo ng apoy. Pagkatapos umanong apoyan ang mga bata, sinunod niya na apoyan ang kanyang sarili. Ayon din sa isang balita, kinasuhan si Joyce ng kanyang mister na si Kimwell ng kasong parricide dahil sa pagkamatay ng kanilang mga anak na si Kimwell, Kyle at Cairo. Ang kasong parricide ay pagpatay sa asawa, anak o kamag-anak. Pero makalipas nga ang isang araw, binawian na din ng buhay si Joyce dahil sa tindi ng kanyang mga pinsalang tinamo. Kaya naman May 21, 2025 nang idineklara na nga ang kaso na case closed dahil pumanaw na ang suspect na si Joyce. At sa puntong ito, iningurong na nga ni Kimwell ang kasong isinampa niya laban sa kanyang misis. Ayon sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, nakita nila ang posporo at 2 bote ng thinner sa bahay ng mga biktima na siyang ginamit kaya nagkaroon ng sunog. Naniniwala siya na ang mga biktima ang unang inapuyan at secondary lamang ang pagkasunog ng mga gamit sa bahay. Ang 3 mga biktimang bata ay ibinurol sa Santa Maria, Bulacan, habang ang kanilang ina ay ibinurol naman sa Batangas. Ayon sa pamunuan ng Barangay San Vicente, madaling araw bago ang insidente, dumunog sa kanilang tanggapan si Joyce para ipablatter ang problema niya at ng kanyang asawang si Kimwell. Ayon sa chairman, plano nilang pagharapin sa barangay ang mag-asawang Joyce at Kimwell para pag-usapan nga ang problema. Subalit kinabukasan nga nangyari na ang nakakalungkot na sunog. Isiniwalat pa ng chairman na may problema din daw si Joyce sa kanyang pakailamerang biyenan. Ayon sa blatter, pinag-aaway si Joyce at mister niya si Kimwell ng mga magulang ng lalaki. At may galit din daw umano ang biktima sa kanyang biyenan. Hindi naman nagbigay ng pahayag ang ama at asawa ng biktima na si Kimwell sa media. Sa isang comment, sinabi niyang kapitbahay siya ng 3 biktima at araw-araw daw halos nagpupunta ang biyenan ni Joyce sa bahay para bisitahin ang 3 niyang mga apo. Wala namang pagsidlan ang lungkot ng pamilya Rodrigo at Aspero dahil sa nangyari. Maging ang netizen sa Facebook ay nagulantang sa nakakalungkot na insidente. Marami ang nagpaabot ng kanilang pakikidalamhati sa sinapit ng mag-iina. Hindi makapaniwala ang marami na nakaya ng isang ina na gawin niya iyon sa kanyang sariling anak. Sinabi din nila na isang trahedya nga ang nangyari na mahirap maunawaan at mahirap tanggapin.
Bumuo din ang mga netizens ng iba't ibang spekulasyon at teorya kung bakit nga ba iyon nagawa ni Joyce sa kanyang mga anak. Isa nga sa kanilang hula at kutob ng mga netizens ay nagkaroon si Joyce ng sakit na depresyon. Ayon nga sa mga post, winasak na si Joyce na matinding depresyon kaya ito nawala sa matino niyang pag-iisip. May nagsabi din na walang ina na gustong saktan ang kanyang anak, pero kapag ang ina ay napuno na ng sakit, pakiramdam niya siya ay nag-iisa at walang nakikinig sa kanyang hinaing, maaari umanong mauwi sa trahedya ang lahat. May nagsabi din na may postpartum depression ang ina si Joyce. Ayon sa isang netizen, kapag hindi nagamot ang postpartum depression, maaring matrigger ang stress ng isang nanay. Mas mabilis din matrigger ang ganong sakit kapag hindi nararamdaman ng isang ina ang pagmamahal at emotional support na kanyang kailangan mula sa kanyang asawa o karelasyon. Marami ang nagbigay ng payo at aral para sa mga asawang lalaki tungkol sa nangyari. Sinabi ng mga netizens na hindi sapat na naibibigay ng asawang lalaki ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Mahalaga din daw umano na isaalang-alang ng mister ang emotional at mental well-being ng kanilang mga misis. Minsan, isang kamusta ka lang, malaking bagay na ito. Dapat bigyan din ng lalaki ng oras ang kanyang misis para pakinggan ang babae o i-comfort siya sa kung may pinagdadaan ng problema. Sinasabi pa sa mga post na hindi biro o joke ang depression at pwede itong mangyari sa kahit na sino. Isa pang punto ng netizen ay huwag kailanman ipagpalit ng asawang lalaki ang kanyang pamilya sa panandaliang kasiyahan tulad ng pambababae, bisyo at mga kaibigan. Dahil ang pagsisisi nga ay laging nasa huli. At may ilang namang sinisisi ang asawa ni Joyce na si Kimwell sa nangyari. Ayon sa komento ng isang netizen, may ibang karelasyon na babae umano si Kimwell kahit na may asawa at anak na ito. May nag-akusa din umano na sinasaktan daw ni Kimwell si Joyce sa mismong harap ng kanilang mga anak. Nang ipablatter nga ng biktima si Kimwell, maaari umanong naisip ni Joyce na walang mangyayari sa kaso dahil pulis ang kanyang mister. Lumutang naman sa Facebook ang screenshot umano ng chat ni na Joyce at ng isang individual. Hindi naman na nakita pa sa screenshot kung ano ang petsa ng nasabing pag-uusap. Sa chat, nanghihiram si Joyce ng pera sa kanyang kausap para sa panggatas ng kanyang anak. May sakit na trangkaso noon si Joyce kaya hindi niya mapabreastfeed ang kanyang anak. Sinabi pa ni Joyce na kahit 500 pesos lang ay sana ay pahiramin umano siya ng kanyang kausap. Sumagot naman ang kausap ni Joyce at sinabing kapag nagkapera siya, papadala niya ng pera agad si Joyce. Nakwento naman ni Joyce sa kanyang kausap na nabinat siya kaya pabalik-balik ang kanyang trangkaso. Gusto nga ni Joyce na magpa-check up subalit wala umano siyang pera. Hindi naman makahingi si Joyce kay Kimwell ng pera dahil sila ay nag-away. Nangako nga ang kausap ni Joyce na magpapadala siya ng pera kapag meron. Isiniwalat ni Joyce na 2,500 pesos lamang ang ibinigay na allowance sa kanya ng kanyang asawang pulis. Pero isang linggo pa lamang nga ay ubos na ang pera na ito. Lalo na noon dahil ginagastos ni Joyce ang 500 para panghilot. Ang 1,000 naman ay pinamalengke ni Joyce pero dahil sa sobrang mahal nga ng mga bilihin, umaabot lamang ang 1,000 pesos ng 3 araw. At kahit ano daw pagtitipid na gawin ni Joyce, hindi talaga kasya ang kanyang pera. Sa huli, sinabi niya ni Joyce na kung kaya lang niyang magtrabaho, ginawa na niya para matustusan ang pangangailangan nilang mag-ina. Awang-awa na din daw si Joyce sa kanyang anak dahil hindi makadede ito ng maayos. Katanungan nga ng karamihan, magkano ba dapat ang sustento ng isang magulang sa kanyang mga anak? Ayon sa ating konstitusyon, walang itinakdang batas kung magkano ang kailangang ibigay na child support ng isang magulang sa kanyang anak. Ayon sa Article 194 ng Family Code, ang child support ay tumutukoy sa anumang tulong na kinakailangan ng isang bata. Bukod sa pang-araw-araw na pangangailangan, katulad ng pagkain at matitirhan, masasabi ring kabilang sa child support ang pagbibigay ng pangangailangang medikal, maging ang gastusin sa araw-araw na transportasyon. At kahit pa nasa hustong edad na ang anak, kailangan pa rin silang suportahan katulad ng paggastos para sa kanilang edukasyon upang sila ay magkaroon ng trabaho o profesyon. Kabila ng description na ito, hindi naman itinakda ng batas ang halagang kailangan na ibigay bilang suporta. Nakasaad lamang sa Article 201 ng Family Code na ang support na kailangan na ibigay ng isang magulang
ay nakabatay sa kanyang kakayahang magbigay at sa mga pangangailangan ng kanyang anak. Sa madaling salita, nakadepende sa kinikita ng ama ng iyong anak ang halaga na maaari mong hilingin. Kung walang kakayahan ang tatay o ina, walang magagawa at hindi siya pwedeng makasuhan ng failure to support. Mayroon pang isang screenshot na inuugnay sa nangyari kina Joyce, Kimwell, Kyle at Cairo. Ayon sa nag-comment, isang linggo bago ang sunog, nilason umano ni Joyce ang kanyang mag-aama. Hindi umano nadamay si Joyce matapos niyang tumanggi sa tinapay. Itatakbo na daw sana ang mga bata sa ospital, pero inuna umano ni Joyce ang kanyang paglalaba. Matapos makarecover ng mga bata mula sa sakit, hindi daw nakita ng asawa ni Joyce na si Kimwell ang resulta sa ospital kung bakit nito nalason. Dahil umano, posibleng sinunog ni Joyce ang papel. Mayroon din naman nagsabi na netizen na walang sino man ang may karapatan ng musga sa kung ano ang naging relasyon ni na Joyce at Kimwell. At tanging silang dalawa nga lang ang nakakalam ng totoo dahil sila ang nagsama sa iisang bubong. Sinabi pa ng isang comment na wag daw isisi ang lahat na nangyari sa postpartum dahil ang mali ay mali. Masyado daw umano kasing binibigay ng iba ang kanilang simpatya kay Joyce. Sa social media, binatikos ng kapatid ni Joyce si Kimwell matapos itong gamitin ang Facebook account ng babae. Ginawa kasing profile picture ni Kimwell ang larawan ng kanilang pamilya at may caption ito na, "Masakit matanggapin na wala ka na din. Pero alam ng Diyos ang laman ng puso ko sa kabila ng mga nangyari sa pagkawala ng mga anak natin." May nagsabi din sa comment na wag naman daw gamitin ni Kimwell ang Facebook account ng kanyang yumaong asawa para ayusin ang kanyang kalat. Naglabas naman si Kimwell ng isang video ng kanyang pagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang mag-ina. Umiyak si Kimwell habang tinatanong ang Diyos na bakit kailangan ang kanyang anak pa ang magbayad. At sana ay siya na lang umano ang kinuha. May 22, 2025 naman nang inihatid si Joyce sa kanyang huling hantungan. Ikaw, mayroon ka bang may ipapayo sa mga misis na sa tingin mo may pinagdadaanan? O mayroon ka bang may ipapayo sa mga lalaki para mapagtibay ang kanilang pagsasama ng kanilang mga misis? Marami pong salamat sa inyong panonood.